yung sinasabi po ng mga na-rescue na kababaihan, anong mga profile nito kung mamarapatin po yung direktor? Anong mga edad nito, mga taga saan sila at anong kanilang kwento? Ang na-notice po namin dito, yung mga edad nila walang lagpas ng 25 years old base po dun sa mga dokumentong ipinesent sa amin. Pero siyempre, Mm. babalik po namin kung talaga authentic po yung mga identification na binigay po sa amin. Mga naninirahan po to sa mga karatig na lugar, Taguig, Marikina, Manila, Quezon City. Yun po yung profile. Ang pinaka nakalulungkot po rito, Kated, na profile na nakita namin, majority of them are single mothers po, mga Mhm. single mothers na nagtatrabaho po dyan sa tinatayang Chicago KTV. So bakit ko po binanggit yan? Pag tinignan niyo po kasi yung human trafficking at naririnig ko yung sinasabi ni Mike Defensor na wala namang pilitan nangyayari dyan. Lahat yan, voluntaryo, nagtatrabaho at kawawa, nawala naman ng trabaho. Eh, alam po ninyo, nakalimutan ni Mike Defensor, isa po sa elemento ng human trafficking, tatlo po kasi yan eh, pag titingnan mo yung act. Ano yung act? Yung recruitment. So, ni-recruit po sila. At hindi na po GRO ang tawag ngayon, in-upgrade na, CCA ang tawag na, Customer Care Assistant po ang tawag. So, recruitment. Ang susunod po doon yun yung act. Yung means naman. Ano yung means? Either tinakot mo, ikinulong mo, may pagbabanta ka sa pamilya, sa ganyan po, na pag hindi mo ginawa tong gusto namin pagawa sa iyo, eh gagawin namin sa ito, sasaktan ka namin. Oh, pero ang nakalimutan po niyang elemento is yung pag kinukumbinsi mo by promising a bigger pay o magkaroon ka ng pera, yung machination po, yung deceit, eh elemento rin po yan, yun po yung miss. At ano po yung purpose? Ang ending prostitution. So, ando doon po yung elemento na yan lahat present po eh. Ni-recruit sila na hindi, ano ka lang dito, mag-entertain ka lang ng mga kliyente, kaya nga customer care assistant tawag sa iyo. Pero pag nandun na, eto na po yung mga managers, yung mga mamasang na tinatawag, may aquarium po eh. Yung na Mm. tinatawag, yung may pagpasok mo, may salamin na malaking-malaki na one way yon, nakikita mo yung tao sa loob, makaupo yung mga babae, pinagpipilian po ng mga pumapasok na mga customer at magtatransact po doon sa mga mamasan. Pag nagkasundo na po, ah, ang gagawin, pupunta muna doon sa private room nila, tapos susunod, aakyat na po doon sa Blue Hotel. At doon na gagawin po yung prostitution nga, yung sexual intercourse po. So, Opo. ganun po yung Mm, nag-modus mm. niyan. Oo, opo. So, ba't ko po binanggit, balik po ako doon sa single mother sila. Ibig sabihin, itong pagre-recruit nila, alam nilang gipit sa pera to at madali nilang makukumbinsi na gumawa ng prostitusyon ng illegal na bagay. That is the very essence of the Mm. piniprevent po ng anti-human trafficking law. Yun po yung pinakabuod dito. Kaya po ginawa yan dahil ayaw po ng ating batas na maging biktima yung mga mahihirap natin para po pumasok sa illegal na gawain. Opo. So, Direktor, yung pong mga kababaihan, ilan po ito ang quote-unquote na rescue? Kasama nga po daw dito sa inyo pong task force, ang DSWD. At sila ho ba'y meron na hong kanya-kanyang sinumpaang salaysay para po patotohanan ang sinasabi niyong modus? 54 po yung ating na-rescue. May mga sinumpang salaysay na po at we can call them back pag kailangan po. At actually, sabi ko nga, this is a continuing investigation dahil tinitingnan namin kung sino pa yung may mga kinalaman dito. So, kung kailangan, ipapatawag po ulit. At kasama po yan sa aming isinumiting dokumento. Makapal po yung dokumentong isinumiti namin sa prosecutor po ng Pasig City po. Opo. So, sa ngayon po, nasaan itong mga kababaihan na ito? Sino po nangangalaga sa kanila? Sila ho ba'y pinauwi muna o meron sila ngayong may humahawak sa kanila pong kaligtasan at pangangalaga? Well, we turn over po yung care nila sa CSWD po, yung City Social Worker po, na sila po yung mga social workers natin na professional po na pwedeng mangalaga po sa ganyan po na mga sitwasyon ano po sa Pasig po. Kaya nga maganda po binanggit niyo yan kasi sinasabi po na frame up ito, na ito yung smokescreen sa politika. This is coordinated to the local government of Pasig. Sila po yung tumulong sa amin dito, and ang manifestasyon nga po niyan ay binigyan kami ng marami po yung pinadala sa aming social worker to assist us para po dun sa ano po sa pag-evaluate. At coordinated din po to sa Barangay Ugong. Ando doon po yung ilang barangay Mm. officials para po mag-assist rin po sa amin. At Mhm. nag-imbita rin po kami ng media dyan at mga naka-bodycam naman po yung aming mga ahente
nung pinasok po yung establishmento po. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.